Good morning, Jordan. Good morning sa lahat ng ating mga kapatid mula sa morning service and afternoon service. Aking pagbati din sa ating mga leader sa pangumaga, Sister Diding and Sister Annie. Magandang umaga sa inyo. Kay Sister Pinky at kay Sister Lyra naman sa afternoon service. Magandang umaga sa inyo. At sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy po na sumusuporta sa ating gawain sa likod po ng panahon na kahit ako po'y wala at hindi ninyo kasama, patuloy kayo na naglilingkod sa ating Panginoon. So umagang ito nais kong ibahagi sa inyo mga kapatid ang ating pong bagong series ng pag-aaral sa ating lingguhang panambahan nitong How to Experience New Life. Ang pag-aaral po na ito mga kapatid ay mayroong 6 na mga lessons na kung saan mahalaga na ating matutunan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yung 6 na lessons na ito ay ang The New Life, Experiencing God's Forgiveness, Real Forgiveness, The Blood of Jesus Part 1, at may Part 2 din po ito na The Blood of Jesus, at ang panghuli, The Gift of Righteousness. Gusto ko pong magbahagi din sa inyo ng mensahe bago natin ito ilathala sa lahat ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng mundo. Una po na gusto kong iparating ng kapatawaran ng Diyos ay hanggang sa ngayon ay pinapaabot pa rin sa atin. Dapat nating tandaan na ang pagpapatawad na ito ay naghahatid sa atin ng panibagong buhay. Nawa, huwag tayong ma-discourage sa ating paglilingkod at maging may mga pagkakataon man na tayo'y nanghihinat ng lulupaypay. Huwag nawa sana nating isipin na ang Diyos ay nakalimot na sa atin. Huwag sana tayong mag-isip na ang Diyos ay hindi na nagmamahal at hindi na nagpapatawad. Tandaan natin na dahil tayo'y na kay Kristo na, tayo ay mga bago ng nilalang. Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17? If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, new things has come. Yun ang dapat nating tandaan kapatid, na tayo mga bago ng nilalang sa ating Panginoong Jesucristo. Yung mga bagay na nakaraan ay nakaraan na. Huwag na nating halungkatin pa at muling balikan. Tayo'y umasa sa mas mabuting bukas at hayaan ng kapatawaran ng Diyos ang siyang maghari sa atin. Akin pong naririnig na hanggang sa ngayon, may mga tao pa rin na hindi kaya makapagpatawad at makapagparilis sa inyong mga puso. Nawa po ay matuto tayong magpatawad at matuto tayong mag-release ng kapatawaran sa bawat isa. May mga pagkakamali at pagkukulang ang mga leader, pero hindi po ibig sabihin mga kapatid na hindi na tayo magbibigay ng room for improvement para sa kanila. Hindi na tayo magbibigay ng puwang sa ating mga puso upang sila ay bigyan ng pangalawa pang pagkakataon. Dapat din po nating tandaan na dahil tayo po ay na kay Kristo na, tayo po ay merong reconciliation sa ating Panginoon. At hindi na binilang at tiningnan ng Diyos yung ating mga pagkakamali, bagkus tinitingnan tayo bilang mga bagong nilalang sa harapan ng Panginoon. Hindi niya binilang yung ating mga kasalanan. Dahil kung ito'y bibilangin mga kapatid, tiyak, hindi tayo makaka-coop up doon sa kapatawaran na dapat sana nating matanggap. Ngunit sa likod ng ating mga pagkakamali at pagkakasala, nanatili pa rin ang Diyos na mabuti at matapat sa atin. Nanatili pa rin siya nagpapatawad, nanatili pa rin siya nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Another na dapat nating tandaan na dahil tayo ay na kay Kristo, binigyan tayo mga kapatid ng isang ministeryo. Ito ang ministeryo ng pagiging ambassador. We are representing Christ to the world. We have to represent God before the people, especially those people who haven't experienced the forgiveness of God. Nawa magkaroon tayo ng puso mga kapatid na matuto ding magpatawad sa iba at bibigyan sila ng pagkakataon na mai-connect sa ating Panginoong dakila. Panghuli po na dapat nating intindihin na tayo ay dahil nasa kay Kristo na, ay tayo'y ginawang matuwid ng Diyos. Ibig sabihin, we are living in the life as if we've never sinned. Yun po yung tinatawag na justified. Yun po yung tinatawag na righteous. The righteousness that we have is not based on our own effort, but based on the forgiveness of God, based on what the Lord has done for us. Take note, we are the children of God. We are beloved of God. Nawa po ang mensaheng ito ay maghahatid sa atin ng panibagong pananaw patungkol po sa kapatawaran ng ating Panginoon.
sa lahat ng aking mga kapatid sa Pentecostals of Jordan at sa lahat ng iba't ibang panig ng Jordan, mga syudad ng Jordan mula 1st Circle hanggang 7th Circle, mula Aqaba, Dead Sea, at sa Red Sea mga kapatid, sa Madaba, mga kapatid natin na nandyan, nawa po, ang mensaheng ito ay maghari sa ating mga puso. Bago ako magtatapos, sasabihin ko po sa inyo ito. Mahal tayo ng Panginoon at binigyan ng kapatawaran. Huwag nating sayangin yung binigay na kapatawaran sa atin ng Panginoon. Ibahagi natin ito sa kanila at nawa, magkaroon tayo ng puso na handang matuto, handang magpakumbaba, handang alamin ang mga bagay upang tayo ay lumago sa ating paglilingkod at na-experience nawa natin ang panibagong buhay sa ating Panginoong Hesus. Tayo ay may bagong buhay sa ating Panginoong Hesus. Ako'y manalangin para sa ating gawain dyan at sa susunod na mga linggo, ang mensaheng ito po ay patuloy na mamamayagpag sa atin mga kapatid sa pamagitan ng ating mga leader. Ito po inyong maririnig sa pamagitan sa kanila, sa kanilang mga pangangaral at nawa po kayo ay ma-inspire every week mga kapatid. Hanggang sa muli po, tayo manalangin. Panginoon, aking Diyos na dakila, aming Ama na tagapagligtas, kami po ay tulungan at magkaroon nawa ng panibagong pananaw, lalo na sa mga oras na ito. Palakasin ang aking mga kapatid na patuloy niyong ginagabayan sa aming paglilingkod sa likod ng mga pagkakataon na inyong lingkod ay wala doon. Panginoon, palakasin ang aming mga leaders sa pang-umagang panambahan. Sister Diding, Panginoon, si Sister Annie, sa aming panghapon na panambahan, Sister Pinky, Panginoon, Sister Lyra. Palakasin niyo po ang aming mga leaders, maging aming mga kapatid na patuloy, Panginoon, na naglilingkod sa mga oras na ito. Lord, marami pang mga kaluluwa yung ipagkakatiwala sa amin at marami pang mga taong maliligtas sa pamamagitan ng ministeryo ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang sa muli nating pagkikita.